si Mary Oriza, 38 years old, nakatira ako sa Bacoor, Cavite. Before ako na-diagnose ng breast cancer, nag-work pa muna ako as a dental assistant sa abroad for 5 years. Very stressful yung work ko doon. So, naisip ko, baka doon nag-trigger yung sakit ko na may hypertension kasi ako. So, sabi ko sa asawa ko, baka nakaka-apekto na rin pati sa matres, hindi kami nagkakaanak. Sabi ko, uwi na lang kami dito sa Pilipinas, baka sakaling magka-baby. So, umuwi kami dito, ganun pa rin, hindi pa rin okay. Stressful hanggang sa dumating yung 2024, may nakapa akong bukol sa dibdib. Sinabi ko sa kanya, ipa-check up. Pero nung time na yun, siguro kasi tagang gipit kami. So, puro delay. Hanggang umabot ng 1 year, sabi ko, hindi ko na lang siya ipapacheck kasi sabi ko, hindi naman sumasakit. Wala naman akong nararamdaman. Sabi ko, bayaan ko na lang kasi gastos lang din naman. Pero nung mga bandang mid ng 2025, nakaramdam ako ng pressure sa dibdib. Tapos sabi ko, nakaramdam ako ng panibagong bukol dito naman sa bandang taas. Hindi ko pa rin siya pinansin kasi sabi ko, malaking pera kailangan. Wala naman kami ganung pera para pa-check up. Sabi ko, pinapanalangin ko na lang na sana wag lumala, sana wala pa sa isip ko na may cancer. Sabi ko, sana walang ganun. Pero dumating yung October 2025, kinausap ako ng kapatid ko, sabi niya, sumama daw nga ako dun sa may libreng check-up sa Marikina. Tapos yung nag-check sa akin na doktor, hiningian niya nga ako nung mammogram at saka ultrasound para daw ma-confirm. Sabi niya sa akin, bakit daw pinabayaan, malaki na daw yung bukol. Tapos ayun na, nagpa-check kami sa surgeon, hiningian niya ako request na kapag-pa-check up. Ayun, nung lumabas yung mammogram at ultrasound result, nag-positive siya na stage 2 breast cancer. Tapos, malignant, sabi ko makalat. So sabi sa akin ng doktor, dapat daw agad daw na maoperahan para daw hindi na daw umabot sa kilikili. Kasi daw pag umabot daw sa kilikili yung kulani, baka daw umabot na ng stage 3. Medyo mas mahirap daw yun yung treatment nun. Pero nanalangin ako, sabi ko kung walang gagawin, baka lumala lang din. So sabi ko, ituloy na lang yung biopsy. Sabi ko, kung ano man mangyari, sabi ko, okay lang. Ito basta ituloy yung biopsy tapos operation. Tapos yun na, nung November, inoperahan na ako, natanggal siya ng buo. Tapos by January, nag-start ng chemo. Hanggang sa April 6, tapos natapos ko yung 4 cycle ng chemotherapy ko. Sabi ko, nanalangin ako sa Diyos, sabi ko, siya na lang bahala sa akin. Kasi sabi ko, may existing na akong sakit. Sabi ko, may hypertension na, tapos na, may diabetes. Sabi ko, mahina na yung katawan ko. So baka hindi ko na rin kayanin yung treatment. Pero sabi ko, sige, tuloy pa rin para may pag-asa. Kasi yung family ko, yung nananalangin na sana okay. Kailangan lakasan ko lang yung loob ko kasi sabi ko, pag lalo ako na down, baka mas lalong lumala yung sakit. After ko ng operation, sabi ko gusto ma-divert ng attention. Nag-start ako ng business, small business lang, gumawa ako ng fuzzy wire flowers. Sabi ko, nung una ba, sabi ko para lang ma-divert yung attention ko para hindi ako masyadong ma-stress doon sa sakit. Pag sobrang sakit na nararamdaman ko, yun, gumagawa ko ng flowers. Sabi ko, kailangan ko labanan. Awa ng Diyos, yung bawat cycle na yun, meron yung mga bumibili sa akin, doon ako nakakanos, panalangin, matinding panalangin sa Diyos na bigyan ako lakas araw-araw. Nakatulong tong fuzzy wire, yung small business ko para makapagpa-check up, kasi hindi naman libre yung laboratory, hindi naman libre yung ibang gamot. So, yun yung naipang babayad namin doon. Kaya dyan ako kumuha ng budget. Sa ngayon, pinagpapasalamat ko sa Diyos, nakayanan kong matapos yung 4 cycles na napakahirap. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binibigyan pa rin ako ng lakas araw-araw. Kahit ganun, nakakaramdam ako ng awa niya araw-araw. Yung mapapayo ko, una sa lahat, panalangin syempre. Kasi sabi ko, hindi natin kaya na wala yung Diyos. Pangalawa, huwag kayong matakot na magpa-check up. Kasi habang pinapatagal, lalo siyang lalala. Yun, importante talaga mapagamot mo siya. Kaysa hintayin mo na lumala, tapos wala nang magagawa. Kaya ipagtiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang.